Gaano na ba kalaki, Gus Balimbing, ang nahutot mo sa kaban ng Parañaque di umano? Sa mga hindi po nakakaalam, dati po akong nanirahan sa 4th State sa Parañaque at nag-aral din po ako sa Parañaque National High School. So bilang estudyante at mamamayang Pilipino din ng lungsod ng Parañaque, alam ko yung ilang problema dyan dahil mismo ako tumira sa Parañaque. Men, imagine mo yun 2 oras pa lang na umuulan dyan sa Parañaque para ka nang pwedeng manghuli ng isda dyan sa kalsada. Isipin mo yun pwede ka nang manghuli ng isda dyan mismo sa kalsada. So walang tigil ng ulan dyan sa Parañaque kahit 2 oras lang. So bukod sa baha, problema din dyan yung traffic, mga minamahal. Tapos ang napakadaming squatter area dyan sa Parañaque. At hindi lang yan, mga minamahal, pahirapan din makakuha ng birthday gift itong ating mga senior citizen. Disgusting, di ba? Siyempre, hindi ako magpapakita sa inyo ng walang ebidensya. Nakikita ninyo yung flood control? Yan, mga minamahal, yung flood control ng Parañaque. Imagine nyo kung gaano kalaki yung project cost, diba? Ng flood control at activities program ng Parañaque. For example nito, mga minamahal, ano yung nangyari diyan sa drainage pipe laying ninyo? April 2024 versus tingnan nyo mga minamahal, September 2024, ganyan na po ang nangyari. Men! At ano din ito yung aking nabalitaan, di umano kaya hindi maganda yung trabaho na ginawa ninyo dahil humihingi daw kayo di umano ng 50% cashback. Para saan yung 50% cashback na hinihingi ninyo? I'm just asking lang naman, men, kung totoo yun. Kaya ba hindi nyo matrabaho ng maayos yung trabaho ninyo? Kasi pag perang pinag-uusapan, mabibilis kayo? Okay, ngayon punta naman tayo sa usapang senior citizen. Sa mga naghahanap ng patunay, okay, meron ako sa inyong ipapakita. Tingnan ninyo, opisina ang pinakamahirap lapitan. Komento ni Rodel, talagtad, ang opisina na pinakamahirap lapitan. Magsigising kayo. Taga 2nd District ako, pero congressman ng District 1, ako nakapagsalisit, malabo maka-request. Eto pa, pahirap sa mga senior citizen. Grabe kung babasahin natin yung kwento dito, dati itong staff ni Gus. Di ka bibigyan ng pa-birthday sa mga senior citizen kung wala kang quarantine ID or patunay na may turok ka. Ganyan silang kahigpit sa ating senior citizen. Imbes na ibigay nila dahil need ng panggastos pang maintenance, kaso pinapahirapan pa nilang makakuha ang ating mga senior citizen o testigo, patunay ako. Sabi ni Victor, patunay daw siya. Dahil naging BFF leaders nila ako before. Tinanggal lang nila dahil binabatikos ko sila sa mali nilang ginagawa, lalo sa mga senior citizen natin. Hindi nyo daw masikmura mga minamahal ang naranasan nila na yon sa mga politikong yan na walang inisip kundi magpayaman. Nanggaling na mismo kay Victor Sualadades ang review na yan. Ayaw kong umalis sa pwesto, pinapaikot-ikot tayong mga butante. Sana magising ang lahat at nandoon sana tayo sa totoong serbisyo na serbisyong ibibigay sa tao, hindi yung nagpapakita lang pag darating ang eleksyon. Men, ang daming ganon. Nagpapakita kapag darating lang yung eleksyon, men. Siguro feeling ko kabilang na din dyan si Tambunting si Balimbing. Diba? Ang dami mga balimbing ng mga politiko. Putik, pati ba naman cake, hindi pinalagpas pakik ng mga senior citizen, hindi natupad. Buti pa dito sa Pasig mga minamahal, kung alam lang ninyo, grabe, hindi pa nga dumarating yung birthday mo, 1 day before ng birthday mo, nandyan na yung cake sa bahay nyo. Ito yung malala, mga minamahal, wheelchair program. Sabi dito na nag-comment, kami po nanghingi ng wheelchair. Wala daw po October 5, 2022 pa daw ngayon. Wala pa daw, mamamatay na lang yon sa stroke. Wala pa rin.
Anong klaseng gobyerno at politiko yung nakaupo sa Parañaque? Sila yung yumayaman, gising po. Pagkampanya, may pa-wheelchair daw. Pag nakaubo, aabutin na mamatay ang may sakit. Wala pa. Maawa kayo sa mga butante nyo. Magaling lang kayong mangampanya. Pag nakaupo, hindi naman malapitan o makausap. Gagi, mga minamahal, ito yung tinutukoy dyan, no? O, mas malaki pa yung pangalan ninyo kaysa sa wheelchair. 'Di ba? O, yan yung mga pa-wheelchair ko no ni Congressman Tambunting, pero hindi naman makita, di umano. 'Di ba, ng mga taga Parañaque ngayon. O, eto pa, health cards, mga minamahal. O, kapag election, health cards given 3 weeks before election, then check it 5 plus days after election expired. Remember nyo pa ba in the past? Tayo dyan, mga minamahal. Ako, mga minamahal, hindi ko kaya yung ganitong klaseng konsepto, no? O magpapakita ka kapag eleksyon, magbibigay ka ng napakadaming pangako, tapos pag ikaw ay nakaupo, naku, Diyos ko po, ni hindi mahagilap ang inyong mga anino. O ito, tingnan ninyo, tatak tambunting ba o tatak balimbing? O, nakikita nyo, may pa-food cart yung lolo ninyo. Grabe yung mga pangalan, nakabalandra, ang daming mga pangako. Sana all. Pero pag nakaupo, abay ni hi or ho, hindi natin makita ang anino. Sa mga hindi rin po nakakaalam, sila yung may-ari ng Superior Maintenance Service. Pero merong dark side yan, mga minamahal. Mas nanguna pa ang bad reviews kaysa purihin ang SMS. O tingnan nyo, isa na yan sa pinaka-bad reviews. Wait, there's more. And more. And more. 'Di ba? So dahil kampanya na nga po mga minamahal ngayon, syempre uso din dyan ang mga siraan. Eto, grabe mga minamahal. Si Congressman Brian Yamsuan, biniktima din po nila. Di umano. O, yan o. O, diba? O, diba, see? Basahin nyo na lang, mga minamahal. Huwag sana tayong ganon. By the way, mga minamahal, ako po, legit naman talaga akong taga Parañaque. Nag-aral ako sa Parañaque National High School at taga 4th State nga po ako. Sabi ko nga sa inyo, 2 oras pa lamang po, kapag hindi tumila ang ulan dyan sa Parañaque, pwede ka nang mangisda sa kalsada mismo. Yung jeep ng tito ko, nagkautay-utay dyan sa Parañaque, kung alam lang ninyo, noong nag-aaral pa ako. High maintenance dapat ang mga kotse nyo kapag dyan kayo sa Parañaque kasi kapag inulan, mga minamahal, grabe, hindi nyo nakakalain na kotse nyo pa ba yan yung ginagamit ninyo. At hindi ko man lang po naranasan, mga minamahal, yung pa-scholarship dyan sa Parañaque, ewan ko ba kung bakit. Ang tataas naman ng grades ko, pinakamababa ko, mga minamahal, 82, nung nag-aaral ako dyan sa Parañaque. Nag-apply ng scholar din ako noon, mga minamahal, hindi natanggap. 'Di ba kahit deserve ko naman ng scholarship? Anyway, yan ba yung gusto ninyo? Ha? Tatak balimbing? Kaya mga taga Parañaque, tayo magsihayo tayo, gumising. 'Di ba? At itapon yung balimbing na klase ng politiko. At maghalal ng deserving sa pwesto. Yun lamang po, ingat mga kababayan.